So, gaya nga po ng aking naipangako sa inyo, ay ituturo ko po sa inyo kung paano i-check ang voice coil nito. Kung paano natin malalaman kung sira o hindi. Okay? So, basically, sa ganito pong mic, meron po siyang switch. Meron ding microphone na walang switch. Yung always on na microphone. So, dahil meron po itong on at switch, kapag ka inyo pong i-check ang resistance ng voice coil, dapat po naka-on siya para magkaroon kayo ng closed circuit. Okay? Hindi kayo magkakaroon ng reading kapag open ang circuit mo. So, i-check natin kasi direct tayong resistance. So, kung kayo po ay gumagamit ng analog tester, dapat ang setting po ng inyong ohmmeter ay R times 10. So, make sure i-short nyo po yung test probe at while adjusting the 0 ohm adjust of your tester, dapat po yung pointer mag-fall siya sa 0. Okay? Then, kapag hindi nyo po kasi kinalibrate yan, ang tendency is hindi magiging correct ang inyong reading. Okay? So, sa ganitong voice coil po, normally sa dynamic microphone, ang resistance po is nagre-range from 600 ohms to 700. Yun po yung good resistance ng voice coil. Okay? So, kung kayo ay gumagamit ng tester, ang magiging reading nyo, yung pointer magpo-fall sa 69 or 70 or from 60 to 70 in that range, in between that range. Then, i-multiply mo lang yon 69 times your setting na R times 10. So 690 or 700 or 600. Basta nasa range siya ng 60 to 70. Sa digital po kasi is makikita natin na exact value niya ng resistance. So more or less, yun nga po, gaya po nasabi ko sa inyo, nagra-range po siya ng 600 to 700 ohms. Okay? Ito pong gamit ko ngayon ay digital. So ang unang reading po kasi pagka ang resistance dito sa digital is lower than 1000k o 1000 ohms, it's naka-convert siya, magiging point, for example is 0.690 or 0.700 k low ohms. So ko-convert mo lang yon, is move mo lang yung decimal to your right. So 3 movement, so magiging 600 or 700 ohms. Okay, ito po, sample na po natin. Ang i-check po natin, ang pin ay ano nga po uli yung ground. So, number 1 po. Yung yung hot naman po, anong number? So, number 2. So, 1 and 2. Yung dalawa pong nasa side na yan. Yan. So, make sure naka-on ang switch. Okay? Dapat naka-on. Okay? So, ayan po. I-check po natin ang resistance niya. Ayan po. Nagre-read. Ayan po. 0.693. Okay? So, convert nyo sa ohms, 690 ohms. So, ganun lamang po. So, ganyan lang po kadali kung paano natin i-check ang resistance ng voice coil at malalaman natin kung ayos yan. So, ang dalawa lang naman ang sira po nito. Yung isa open at yung isa ay sobrang may reading siya pero hindi na siya nasa limit. Wala na siya sa limit. So, abnormal na siya. So, may tendency hindi na siya gumana. So, yun lang po. Open po ang pinaka most common problem. Okay? So, pagka may open, huwag kayong didirekta agad sa voice coil pala. So, i-check nyo rin yung switch. Okay? Yung switch sometimes nasisira dahil yan ay mechanical switch, nasisira din yan. Okay? So, pwede rin kayo mag-check ng voice coil. I-bypass nyo yung switch. Open nyo lang yung head. Open nyo yung head. Hanapin nyo yung contact ng voice coil. In this case, ito po magkabila. Okay? So, ayan lang po. So, i-check nyo lang magkabila. Ayan po. Okay?
So, yun po yung direct. Testing ng walang switch po yun. Binaypass nyo yung switch. Pero maganda, check nyo na may switch. Okay? So, yun lamang po at maraming salamat pong muli sa inyo.